Marami po ang nabibigla, nasya-shock, nagugulat kapag kinukorek ko po sila. Kasi sinasabi nila, uy pastor, uy ganon, uy ganyan. Sabi ko, wag niyo po akong tatawaging pastor. Isa lang po ang pastor. Walang iba kundi si Jesus. Nagugulat po sila. Ngayon, kapag tinatanong nila bakit, why, ganito or ganyan, hindi ko po naibibigay ng minsan ng upuan lang yung kapaliwanagan. Dahil ang kapaliwanagan ay aabot po talaga ng siguro mga 4 hanggang 5 talata. Hindi po siya sapat na magbigay ka lang ng isang talata dito dahil ito po ay talagang dapat nagkakaugnay, in harmony, no? Yung mga talata na bibitawan natin. So, unang-una, to be safe, kasi isa lang talaga ang pastor, ang Panginoong Hesukristo. Si Jesus, siya po ang ulo ng iglesia. The rest, tayo po ang kanyang mga tupa. Ang ganda. Mas magandang tawaging tupa kaysa miyembro eh. Kasi parang yung miyembro, parang ang tingin ko dyan ay, you know what, that's more on a business field. Pero kung talagang we will go biblically, at ngayon po, ito po, nandito na po yung mga talatang sasabihin ko, bakit hindi nyo dapat tawagin na pastor ang kahit na sino? Meron po akong mabigat na mga kadahilanan na ang Panginoong Hesukristo at ang Biblia ang nagsasabi. Umpisahan na po natin, kung may Bibles kayo, Hebrews chapter 3 verse 1. Again, it's in Hebrews chapter 3 verse 1. I am using the King James Version right now because this version really connects with what I'm going to say to each and every one of you. Ibig sabihin po noon, ito po talaga yung pinakamalapit. Umuulan na po na naman. Okay, Hebrews chapter 3 verse 1 ang King James Version. Actually, I'm going to use the King James in this whole vlog, no? Hebrews chapter 3 verse 1. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling. Tayo po yun mga brethren tayo. Consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. Again, consider the apostle and high priest of our profession. Sino yun? Si Jesus Christ. Dito ang banggit Christ Jesus. Kasi pag binanggit na Christ Jesus, mas mabigat yon kaysa dun sa Jesus Christ. Although si Jesus Christ po yon, pero pag sinabi mong Christ Jesus, ayun po yung kanyang glorified figure. Okay? Naintindihan na po natin. Okay. So, hindi ka rin dapat magpatawag pala ng apostle and high priest dahil si Jesus lang po yon. Okay? Okay. Yung tungkol po sa pastor, ito po ang nakalagay dito sa John chapter 10 verse 11. Salin ng King James, I am the good shepherd. Kung mga doctrinal po kasi ang aking ibibigay, I will use the King James Version. Again, John chapter 10 verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Makinig mabuti. Pag sinabi mong shepherd, sa ibang salin, pastor. Amen. Kaya ang ganda ng kanta, ang Panginoon ang aking pastor, di ba? Ayoko nang kantahin, baka mamaya ako'y makapiright claim. Mahirap na. Okay. So, si Jesus ang aking pastor. Ganon din kayo, siya ang ating pastor. I am the good shepherd, says who? Jesus. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. I love that. I love Jesus. Okay? Meron pa pong binabanggit dito sa 1 Peter chapter 2. Okay? Verses 23 to 25. So mahaba-haba po ito. If you have your Bibles with you, bear with me na ito po ay iisa-isahin natin dahil you know what? Pag-aaral natin ng mga doktrina, I'll make it a point na hindi ako titingin dito sa orasan, hindi ako magmamadali. Kung kailan matapos, doon po tayo matatapos. Sorry po sa kapitbahay, medyo maingay po sila. Okay? So ito po, 1 Peter chapter 2, verses 23 to 25. Who, when he was reviled,
reviled not again. When he suffered, he threatened not. Si Jesus yun. But committed himself to him that judgeth righteously. Ibig sabihin, si Jesus, nung siya po ay pinahihirapan, hindi siya nag-isip ng kahit na ano, basta iniwan niya lahat doon sa humuhukom o humuhusga ng tama. Kumbaga, fair judge. Yun ang ama, yun ang tatay niya, ang God the Father. Okay? Pumunta po tayo dito sa verse 24. Who his own self, ito na po, pertaining to the Lord Jesus himself, who his own self bear our sins. Pause muna po tayo. But I cannot repeat this again. Malayo na po yung narating natin. So bear with me. Kung maingay po yung mga aso. Yeah, tutuloy ko po. Who his own self bear our sins, sa kanya pong katawan, in his own body on the tree. Yan, si Jesus po yan, ang pinatay siya sa cross. That we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Ano po ba yung sinasabi ritong we are healed? Both. Pinagaling na tayo sa spiritual, pinagaling pa tayo sa physical. Yun pong ibig sabihin yan. So, pero ang pinaka-point po kasi dyan, ito pong 25. Ito na po tayo. For ye were as sheep going astray. Tayo daw po ay mga tupa na naliligaw. Kaya may kantang tupang ligaw, tama. May CD po ako niyan, gustong-gusto ko pinapakinggan. Oo nga, na-remind ako doon. Okay, maganda yon. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Kaya wag din kayong papatawag ng bishop. Sino ba ang bishop? Ang Panginoong Hesukristo lamang. Okay. Ito po walang exaggeration. Si Jesus lamang ang bishop. Ngayon, ang ginagawa ng iba, institutionalize, mag-aaral ng Bible school. Ako nakailang Bible school ako, hindi ko na po mabilang. May degree po talaga ako ng pastor, hindi ko po inaano. Pero nung nakita kong mali, ayaan mo na yon, di ba? Importante din ako sa tama. Amen? Amen! Siyempre. Okay. So, but are now returned unto the shepherd. Ako rin, nag-return lang ako dun sa shepherd ko. Kasi dati naligaw ako eh. Pero ngayon, I return to my shepherd. I return to the embrace of my shepherd, the Lord Jesus himself. Better that way kaysa maligaw ka dun sa mga pastor na yan. Diba? Okay. So, ayun po. But are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Si Jesus yun. Okay. Ito po ha. Yun pong pastor, sana makinig po tayong lahat, including me. Yung pastor, yung shepherd, apostle, high priest, and even bishop. Ito po ay mga titulo. These are titles belong to the Lord Jesus only. Yes, belong to Him alone and only. Ngayon, ito po, ano yung ginagawa natin? Ito pong ginawa niya sa atin. Now, Jesus gave us the functions, but not the titles. Kung tutusin, alam ninyo ito pong ginagawa ko pong ito, I am functioning as a pastor on YouTube, but I will never ever get the title pastor. Mabuti nang sumunod ako kay Jesus kaysa i-take ko sa sarili ko yung hindi naman niya ibinibigay sa akin. Pero I am functioning as a pastor. Kasi ang plano talaga ng Panginoon ever since, siya ang head, tayo, magkakapatid tayo, pantay-pantay po tayo. Okay, may katibayan ba yan? Abay, meron! Meron po tayong mga talata. Ayan, tignan nyo, 9:29 na ang oras o 9:30 na ang oras dito sa minuto natin. Pero hindi ako nagmamadali. I'm cool, I'm relaxed. Kung kailan matapos, doon. Okay. Ephesians chapter 4 verse 8. Medyo malamig kasi hindi, humid nga po. Okay. Ephesians chapter 4 verse 8. Wherefore, he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Oops! He gave gifts unto men. Hindi lang gift.
gifts. Ang dami. Ibig sabihin, ang daming function. Pwede kang mag-function ng prophet, pwede kang mag-function ng apostle, pwede kang mag-function ng bishop. Pwede kang mag-function, but you will never ever get that title bishop tulad ng ginagawa ngayon ng mga nasa institutional churches. Okay. Punta tayo sa Ephesians chapter 4 verse 11. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists. Tayo po yon. And some pastors. Tayo rin po yon. And teachers. Tayo rin po yon. Alam nyo, iisa lang po yan. Tingnan nyo yung prophets, evangelists, pastors, teachers. Iisa lang po ang gawain yan eh. Nagpapalaganap ng ebanghelyo ng salita ng Panginoong Jesucristo. Tayo po yan. But yung title belongs to the Lord Jesus Christ Himself alone. Huwag natin pakikialaman yun, okay? So, Ephesians chapter 4 verse 12. May 12 pa? May 12 pa! Siyempre. Ephesians chapter 4 verse 12. For the perfecting of the saints. That's the purpose of it. Bakit niya binigyan tayo ng function ng pastor, prophets, evangelists, and all that? For the perfecting of the saints. Sino ba yung saints? Tayo. Tayong mga mananampalataya. The born-again Christians are the saints. For the work of the ministry and for the edifying of the body of Christ. Yan ang puso ng Panginoong Jesucristo ever since. For the edifying of His body. The church. Tayo po yung church, hindi building. Okay? Again, uulitin ko po, parang sirang plaka, pero okay lang maging sirang plaka kung sa kabubuti ng lahat, okay? What Jesus gave are the functions, not the title. Because Jesus alone is our teacher and our pastor. Again, Jesus alone is our teacher and our pastor. Pinagbabawal ba niya na magpatawag ka ng teacher and all that? Oh! Pinagbabawal niya. Let us read Matthew chapter 23 verse 8. Do you have your Bibles with you? If you have your Bibles with you, kindly open it to Matthew chapter 23 verse 8. But you are not called to be rabbi. But you are not to be called rabbi. Alam niyo yung rabbi, sa wikang Pilipino, guro. Sa wikang English, teacher. Ibig sabihin, huwag ka magpapatawag ng guro o ng teacher. Why? For you have one teacher only, and you are all brethren. Meron tayong isang teacher. Sino yon? Si Jesus Christ. Lahat tayo, equally, we are brethren. Maliwanag po yan. Alam po ba ninyo, ito kung talagang napansin po ninyo, if you are just a keen observer dun sa ginagawa ng mga tao na nasa institutional churches or institutionalized church, ito po ang nangyayari. Okay. Yung iba nga po doon ay umabuso eh. Umabuso. Saan? In what way? Kanya? Opo. Yung iba po doon, nagpapatawag na po ng Reverend Pastor. Merong REV, Reverend Pastor. Dan yung pangalan niya. At ito pa po kung yung iba po talaga nakapag-aral daw sa Bible School, nagkaroon ng anong tawag dito, ng mga courses na matataas, na mga antas, no? Yung parang nag-aaral sa ordinaryong eskwelahan. Yung mga degree, yun, iniisip ko. Yan, yung mga nagkaroon ng degree, ang tawag sa kanila, alam nyo kung ano? Most Reverend Pastor. Alam niyo po ba, si Jesus Christ hindi man nagpatawag ng ganyan. Ang tawag lang po kay Jesus, Pastor. Tapos ikaw magpapatawag ka ng Most Reverend Pastor. Lumalabas, mas mataas ka pa kay Jesus. Wow. Si Jesus nga po na ating Diyos at Panginoon ay pastor lang po ang tawag sa Kanya. Tapos sila po ay magpapatawag ng Most Reverend. Wow, wow, wow. And you know what? Sapat na po itong mga ito para makita po natin yung stand ko. Bakit hindi po ako agree dun sa mga nagpapatawag ng pastor. Dito po minsan sa comment section, pero hindi ko po kinokorek. Okay lang po. May nagsasabi sa akin, ay pastor, ganito pastor. No, don't call me pastor, just call me brother. Okay? Kasi, equally po tayo. Equally, we are servants. No? Hindi po tayo
Ay, alam niyo po ba ang trato ng mga pastor na yan sa mga member yung iba? Parang, tingin ko inaalila po yung iba. Parang tingin nila mababa yung nakabababa sa kanila. Kwinekwento po yan ng ibang member sa akin. Nakasamahan ko po dati. Kaya ngayon umalis po sila doon. Praise you, Jesus. Sana mabuksan din sila na mali ang institutional church. Pero ganun pa man, don't get me wrong ha, mahal ko po sila kasi kapatid pa rin po natin sila sa Panginoon. May iba-iba man tayong views, pero I hope, no, sa napag-aralan natin to, i-consider nila itong view na ito dahil ito po ang correct view according sa Bible. Walang tinawag na pastor kailanman sa mga disciples ni Jesus. Pastor Pedro, Pastor Paul, Pastor Silas, meron ba? Kung meron, sabihin nyo. Yung pastor, again, uulitin ko po, ito po ay isang function na isang kalugod-lugod at marangal na gawain na dapat nating ikarangal na gawin para sa Panginoong nagligtas sa atin. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share the wonderful love and grace of Jesus. Lalo na po ito po ay mind-blowing. Ito po ay mind-opener for them to, I really hope them to consider this view. Not just to consider it as to parang ite-take nila na parang view. No, pag-aralan po natin. Nandiyan ang mga talata. Mahirap pong ma-deceive. We're on the last days. Huwag kang papayag na datnan ka ng Panginoong Jesus na nadideceive ka ng mga tao na hindi na po biblical ang mga practices. It's all about time to, have your freedom. Be freed in the name of Jesus. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.